Bakit mo'y tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? Para sigurado. Meron po siyang binanggit kung anong utos yun. Ang sabi po, sinabi ni Jesus, huwag kang papatay. Pangalawa, huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Alam po ninyo, pag inalam po ninyo ang mga utos na ito kung saan niya kinuha, ito ho ay sa 10 utos. Kung tutol tayo sa 10 utos, tutol tayo kay Kristo. Tutol tayo. Tutol tayo, no? Tutol sinabi ni Kristo sa 10 utos ito 5 itong utos, di 5 na lang tinututulan niya ngayon. Maliban kung itanggi niya ang sinabi ni Kristo. Pero ang tinututulan niya 10, bawas na po ng 5. Dahil si Kristo may sabi, dapat mong susundin ito. Kaya para makalabas siya sa problemang ito, tutulan niya si Kristo. Ayon sa talata. Pangalawang talatang babasahin nun natin. Ito po ay nasa Mateo din. Mismong Panginoon din ang nagbanggit nito, mga kapatid. Sa Kapitulo 5 at ang talata ay 17 at 19. Ito yung sinabi ng Panginoon, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mangawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Tiyak ho natin yan. Hindi exempted ang 10 utos dyan. Sigurado ho yun. Papaano to? Si Kristo, hindi niya sinira. At ang babala niya, mabuti pang mawala ang langit at ang lupa kaysa mawala ng isang tuldok o isang kudlit sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ano pa? Kaya at ang sino mang sumuway sa isa sa kalitlitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Mamaya maririnig natin ang pagtuturo na wala na ang 10 utos na ito. Ano sabi ng talata? Kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Alam mo ba ninyo kung anong bagay na may buhay na pinakamaliit? Tungaw? May maliit pa yata dyan, mikrobyo. Ganon ang tingin sa'yo ng Diyos pagka tinutulan mo ang kautusan ng Diyos. Yun po ang mangyayari sa atin. Imagine, pastor Kristiyano, ayaw ipasunod ang 10 utos na binigay ng Diyos. Di ko ma-imagine. Ano? Ano sabi ba? Mismo Panginoon din, 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kahit na maglupasay ka sa pagtatawag sa Panginoon, kung hindi mo ginaganap ang kalooban ng Ama, tututol ba tayo sa pungutos kalooban ng Ama? Siyang sumulat. Pwede bang hindi niya kalooban sinulat niya? Hindi, di ba? Hindi pwede. Kahit na tayo po. Kaya kung ikaw ay kanapakaliit ang tingin sa iyo ng Diyos dahil hindi mo ka sumusunod at nagtuturo kang hindi dapat sundin, para kang isang tungaw na tumatawag sa Diyos. Ay, di ba ganun ang ibig sabihin ng talata? Imagine niyo yun. Siyang maliit na bagay tumatawag sa Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Ito nga Ano pa po ang sinasabi? Puntahan natin si Marcos sa kanyang tala. Dito po sa aklat ng Marcos Kapitulo 7 talatang 8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng tao. Yan ang problema ngayon Kung bakit naman napakaliwanag sa Biblia, sinulat ng Diyos 10 utos. Aba, ay ang marami ngayon, sinusunod hindi utos ng Diyos, kundi utos ng tao. Puntahan po natin si Lucas sa kanyang tala.
Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 23, sa talatang 56. At sila ay nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga ungwento. At ng araw ng Sabat sila ay nagpahinga ayon sa utos, hindi tutol. Isa po ito sa 10 utos, Sabat, no? Yung mga tagasunod ni Kristo, sumunod sila ayon sa utos. Hindi tutol. Sang-ayon sa kautusan ang kanilang pagsunod. Kung kaya nga mga kapatid, tayo, tinatayuan mo natin na ang isang niligtas na ni Kristo dapat susunod. Niligtas ka na napakawala mo namang utang na loob, niligtas ka na nga, susuway ka. Niligtas ka na, di ba?